2 buwan na rin. Hirap. Kailangan magpakatatag kahit sobrang mahirap. Kayo ma'am ay umaasa na babalik pa rin si Catherine? Umaasa ako. Magulang ako eh. Nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak. Hindi yung kaligtasan eh. Basta yung gusto ko. Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilo na mapa sa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Sa pangalawang pagkakataon, nagkaharap muli ang pamilya ni Catherine Camilo at si Police Major Alan De Castro ngayong araw ng Martes, December 19, 2023. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Dumating si Rose Camilo ng ina ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilo nitong Martes sa Batangas City Hall of Justice para sa preliminary investigation ng mga kasong kidnapping at illegal detention na isinampa laban kay Police Major Alan De Castro, ang suspect sa pagkawala ng beauty queen. Isinasagawa ang pagkikita ng dalawang panig upang magkausap ukol sa kasong administratibo laban kay De Castro. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Pro-4A Calabarzon, mas mabigat umano ang naturang kaso laban kay Police Major Alan De Castro. Kaugnay nito, gumugulong na rin ang kasong kriminal laban kay De Castro. Kabilang na ang kidnapping at serious illegal detention. Patuloy namang umaasa ang CIDG na mahahanap na rin nila ang driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay na siyang itinuturo ng mga saksi na nagmando sa paglipat kay Catherine Camilo sa pulang SUV. Matatandaang nag-alok na rin ng 500,000 pesos na pabuya si Senator Raffy Tulfo sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffrey Magpantay. Samantala, bigo muling makaharap ng pamilya ng nawawalang si Catherine Camilo at ang itinuturing na suspect na si Police Major Alan De Castro sa isinasagawang preliminary investigation ng kaso sa Hall of Justice ng Batangas City ngayong hapon. Ito ay matapos na hindi dumalo at hindi nagpakita si De Castro at sa halip ay ang abogado nitong si Attorney Ferdinand Bernites ang kumuha ng kopya ng complaint. Ayon kay Attorney Bernites, aasahan ang kanilang paghain ng counter affidavit kasunod sa formal na pagtanggap ng kopya ng reklamo ngayong araw. Lang kami ng complaint, wala kami nakatanggap ng complaint. So, as of now, wala pa kami masyadong alam. We'll be filing a counter affidavit. Okay. Magpa-file kayo, sir? Yes. Sir, you represent? Si Major De Castro. Sir, ba't hindi siya nakarating? Actually, wala pa kaming kopya ng complaint. So, ngayon pa lang. So, by procedure, we don't know what to answer yet. As of now, ay aralin mo na. Kamusta? Okay naman. Nasa restricted pa rin. Sir, walang nangyaring preliminary? Wala. Meron na. Meron na. Pero normally by procedure, kuha muna kami copy ng complaint for us to file a copy. Bakit wala pa kayong kopya, sir, ng complaint po na? Subpoena lang nakuha na. Pero kung sir si Major, ano sabi? Okay naman siya. Sir, ano masasabi niyo, sir? In behalf of Major De Castro, mga allegation, Sir, harap lang tayo sa As of now, wala pa siguro. As of now, wala pa siyang masasabi. Okay. When we read the complaint, hopefully may masasabi na siya. Sir, another schedule for January 9. January 9. Haharap na po ba siya on January 9? Hopefully. Hopefully. Major De Castro. Ano nga po, ulit natin? Ferdinand Benitez. Ferdinand Benitez. Thank you, sir. Sorry, pasensya na kayo. Can we grab your number? Kasabay nito ay umaasa ang ina ni Camilo na magkakaroon na ng linaw ang pagkawala ng kanilang anak kasabay sa pag-usad ng kaso. Tanging hiling umano nila na maibalik ng ligtas ang kanilang anak sa lalong madaling panahon. Okay lang. Okay lang kahit hindi. Ano pong nararamdaman nyo ngayon, ma'am? Na preliminary investigation na po nung kaso. Ganyan pa rin. Ganun pa rin. Ma'am, nung mga nakaraan na si Catherine tapos may mga ganitong balita na lumalabas na itong si Major De Castro, ano ho yung naisip nyo? Mas nalinawan na ho ba kayo? Ano sa akin, wala pa akong kalinawan para sa aking anak. Opo. Sa kanya naman, kay De Castro naman, wala ka namang malaman kahit ano. Wala naman siyang sinasabi kahit ano. Kaya wala naman kaming ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Opo. Yung malaman namin kung nasa ng aming anak talaga. 2 buwan na rin. Hirap. Kailangan magpakatatag kahit sobrang mahirap.
Kayo ma'am ay umaasa na babalik pa rin si Catherine? Naasa ako. Magulang ako eh. Nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak. Hindi yung kaligtasan eh. Yung basta yung gusto ko bumalik siya. Ligtas. Simula pa lamang naman nung umalis siya. Minsan hindi ko inisip na hindi siya makakabalik sa amin. Ma'am, pag meron hong malaki yung tsansa na makakaharap niyo po si De Castro, anong gusto niyo sabihin sa kanya? Kung makaharap niyo siya at umattend ho siya dito sa preliminary investigation. Noon pa lagi kong sinasabi sa kanya na ibalik niya ang aming anak, ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kami ibang hinihiling pa eh. Kayo may galit sa kanya? Ay, nandun ang galit, hindi mawawala yun. Dahil yung aming anak, wala. Hindi namin alam kung nasaan. Na wala namang ibang sinasabi, kundi talagang sila ang may alam. Ma'am, nabanggit niyo ho sa akin nung nag-usap po tayo sa inyong bahay, ang sabi niyo ho itong problema na ito ay hindi niyo ho dadagdagan pa ng ibang problema na para bang hindi ho kayong magkakaso. Ito ho ba'y itutuloy niyo? Itutuloy namin ito. Okay. So yun ho, ikakasuhan niyo si Major. Ma'am, ano po inaasahan niyo po ngayon? Ako sa totoo lang, hindi ko alam. Wala akong alam kung ano yung mangyayari. Dahil si De Castro, wala talaga siyang sinasabi kahit ano. Pero naasa ako na magkakaroon ng linaw, magkakaroon ng kaayusan. Yun lang naman yung magkaroon kami ng kahit kaunting yung sa isip ba magkaroon ng linaw. Nasa na namin mga. Okay.